Ngunit ang ikinagulat ng lahat, tumanggi ako kaagad. Dahil sa nakaraang buhay. Ang babaeng ito ang pinuno ng isang organisasyon ng kriminal. Kalaunan ay winasak ng gobyerno ang kanyang organisasyon. Ayon sa anunsyo, ginamit niya ang cash para bumili ng buhay na maaaring ipagpalit. Para akitin at dukutin ang maraming tao para gawing sapilitang paggawa. Kung hindi sila sumunod, maghahanap siya ng paraan para patayin sila sa tunay na buhay. 1-0-0-0-0-0-0. Kung gusto mong kunin, kailangan mo munang magkaroon ng buhay para gastusin. Bukod pa rito, ang cash ay agad na mawawala ng silbi sa mundong ito. Dahil sa aking saloobin, nagalit si DT. Shadow, kahit na malakas ka sa larong ito. Pero ngayon, walang nakakaalam kung ano ang magiging laro. Kung sasama ka sa akin, sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng maginhawa sa hinaharap. Gusto mo ng kotse? Gusto mo ng bahay? Gusto mo ng babae? Kahit ano pa. Kumaway ako, kung hindi kayo bibili, umalis na kayo. Huwag ninyong hadlangan ang pagnenegosyo ko. Hindi kailanman naranasan ni Daisy na tratuhin ng ganito. Agad siyang nagsimulang magmura. Tumingala ako, hindi nagtatago. Ang pagnanasa kong pumatay sa aking mga mata ay agad na nagdulot sa kanya ng takot. Maari na lang siyang hilahin ang kanyang mga kasama. Pagkalipas ng 2.5 minuto, sa wakas ay nakumpleto ko na ang lahat ng transaksyon. Ang balanse ng buhay na maaaring ipagpalit ay tumaas sa 546 na araw. At ngayon wala pa ring nakakaalam na ang buhay na maaaring ipagpalit ay maaaring ipalit sa mga kasanayan sa laro sa tunay na mundo. Pagkatapos ko lang alisin ang lahat ng bagay sa aking bag, na nakatanggap ako ng 300 taon ng buhay na maaaring ipagpalit. Kinakalkula ang oras. Tiyak na ang Cursed One ay umunlad na sa antas pilak. Sa estado ng stealth, mabilis akong sumugod sa direksyon ng Cursed One. Sa lalong madaling panahon, dumating ako sa lugar kung saan nakita ko ang Cursed One kanina. Sa totoo lang, ang boss na ito ay umunlad na sa antas pilak. Bukod pa rito, ang kulay abong ulap ay nakapalibot pa rin sa kanyang katawan. Malinaw na nagpapatuloy pa rin siya sa pag-unlad. Ngunit ang pag-unlad mula pilak hanggang ginto ay kukuha ng hindi bababa sa 7 bawas 8 oras. Hindi ako makapaghihintay. Nagpa siya akong sumugod. Marami pang mga boss na ginto sa hinaharap. Hindi na kailangang magsayang ng oras dito. Ang patayin ang boss ng mabilis at lumakas ang tunay na kailangan. Gumamit ako ng stealth para umikot sa likod ng Cursed One. Itinutok ang puntos ng kahinaan at inilabas ang Poison Dagger. Tinamaan ng diretso ang boss. Agad na lubhang nasugatan ang ulo ng Cursed One. Agad akong gumamit ng stealth para lumayo. Dahil bumaling na ang Cursed One. Bukod pa rito, ang kanyang payat at tuyong braso ay nagtipon ng isang kulay abong enerhiya. Ang kulay abong enerhiya ay nagtipon sa pagitan ng kanyang 2 kamay. At pagkatapos ay lumaki. Ang kasanayang ito ay isang malawakang pag-atake na may diametro na higit sa 20 metro. Agad itong sumabog. Winawasak ang lahat ng bagay sa paligid. Kung natamaan ako ng ataking ito, mawawala sa akin ang hindi bababa sa kalahati ng aking dugo. Buti na lang, nakagamit ako ng stealth at nakatayo sa malayo sa boss sa buong panahon. Kaya hindi ako napahamak. Hintayin ang pagtatapos ng stealth. Na ma-recover, ang Cursed One ay parang pagod na rin. Patuloy niyang ginamit ang higit sa 1-0 mga kasanayan na nagdulot ng pagkaubos ng kanyang enerhiya. At iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Sa mismong sandaling nagpakita siya ng isang siwang. Muli kong pinunterya ang kanyang ulo. 2 sunod-sunod na Poison Dagger. Ang dugo sa ulo ng boss ay unti-unting bumaba sa 1/4. Hindi ako makita ng Cursed One. Maaari lang siyang tumakbo ng padalos-dalos sa malalim na gubat. Isang payat na Cursed One na may mahahabang kamay. Ang tumatakbo sa maksimum na bilis. Kung makita ng ibang manlalaro ang eksenang ito, hindi ko alam kung ano ang magiging ekspresyon nila. Ang isang boss na umakyat na sa antas silver ay hinahabol ng isang baguhang manlalaro. Hintayin na bumalik ang kasanayan. Inatake ko para tapusin ang boss. Pagkatapos ay ginamit ko ang greedy hands sa katawan ng boss.
Ang gantimpala ay dumoble. Nakatanggap ako ng 3,600 puntos ng karanasan. Nakatanggap ng 12 puntos ng ebolusyon. 372 araw ng buhay na maaaring ipagpalit. Ang isang malaking halaga ng karanasan ay direktang nagtulak sa akin mula antas 3 hanggang antas 5. Sa mismong sandaling ito, sa ilalim ng katawan ng boss, sumilay ang isang gintong liwanag. Ito ang karagdagang epekto ng greedy hands na antas 6 kayamanan. May 20% na posibilidad na itaas ang kalidad ng nakuhang gamit ng isang antas. Ang kagamitan na inilabas na ito ay gintong antas na. Nakakatuwa pero nakakainis din. Sa pagtingin sa 7 tandang bawas 8 na piraso ng nakuhang gamit sa ilalim ng katawan ng boss. Nakaramdam ako ng inis. Dahil ang bag ay mayroon lamang 1-0 espasyo. Kinailangan ko bang bumalik kaagad pagkatapos pumatay ng isang boss? Magsasayang lang ako ng oras. Sana ang cursed one na ito ay naglabas ng singsing. O ilang espasyo. Puno ako ng pag-asa. Iniunat ko ang aking kamay para kunin ang gamit. Ngunit sa mismong sandali na tinalo ko ang boss na antas pilak. Biglang sumabog ang baguhan na bayan. Nagulat ang lahat sa pagtingin sa abiso ng sistema. Ang pagtalon mula antas 3 diretso sa antas 5. Anong lakas ng boss ang pinatay niya? Higit sa 1-0 minuto pa lang ang nakalipas nang makita namin si Senior na nagbebenta ng kanyang gamit. Ang bilis niya nakaakyat ng 2 antas. Talagang walang katotohanan. Sa ibang sulok ng baguhan na bayan, ang koponan ni Envidveve na may 6 na tao ay sa wakas nakaakyat sa antas 3. Hindi nila sinasadyang sinulyapan ang leaderboard. Ang mamamanang Hawkeye sa aking koponan ay napamura. Kaka-level up lang natin sa 3. Pero naka-level 5 na si Senior. Hindi na ba tayo makakabuhay? Natigilan din si Nene. Ngunit mabilis siyang umiling, wag na kayong mag-isip ng ganyan. Una, bumalik tayong lahat sa realidad. Ipagbigay alam sa mga kapamilya at kaibigan ang tungkol sa larong artifact. Maaaring maging magulo ang mundo. Hindi bababasa, maghanda ng maaga ang mga malalapit sa atin. At susunod, maghahanda akong ipalit ang kasanayan sa laro sa tunay na mundo. Oras na para maningil kay ETUB at kay T5. Dumating na ang oras para lutasin ito. Sa sandaling ito, sa Jianghai Normal University, bumalik na si ETUB sa kanyang dormitoryo para magpahinga. Alam din niya ang tungkol sa mahiwagang larong ito. Tumingin si ETUB sa kanyang telepono. Iniisip na sa loob ng 2 araw. Babalik ako para humingi ng tawad sa kanya tulad ng dati. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na anumang balita. Dahil dito, mas lalo pang nagalit si ETUB. Dati tuwing nagagalit ako sa kanya, naghahanap ako ng paraan para suyuin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya hindi nanuyo, kundi nangahas pa siyang saktan siya. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi siya kailanman sinaktan. Lumiban lang siya sa klase para pumunta sa konsyerto ni T5. Nakakainis na gized Fong, Shadow. Sa pagkakataong ito, kung hindi ka luluhod sa akin at hihingi ng tawad ng 1,000 beses, huwag mong asahang patatawarin kita. Ngunit buti na lang at pumunta siya para panoorin si T5 kahapon. Sa tuwing naiisip niya si T5, nakakaramdam ulit ng tamis si ETUB. Nang magbukas ang konsyerto, ang sinabi niyang kinaaalala ko kayong mga kaibigan ni T5. Ay patuloy pa rin niyang ginugunita hanggang ngayon. Hindi ko alam kung kailan. Sasali si T5 sa mahiwagang laro. Sa kanyang lakas, tiyak na magiging malakas din siya sa laro. Sa nakaraang buhay, dahil lumabas ang mahiwagang laro, personal pa akong pumunta sa eskwelahan para hanapin si ETUB. Humihingi ng tawad at nakikiusap. Sa huli ay sumama siya sa akin sa laro. Ngunit sa buhay na ito, ang paghingi ng tawad ay malayong mangyari. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni ETUB. Kinuha niya ito para tingnan. Hindi niya akalain na ang kanyang kaklase na si Kiren ay umakyat na sa antas 3 at kararating lang mula sa mahiwagang laro. Medyo nagulat si ETUB. Ngayon, na nakaakyat na sa antas 3, tiyak na siya ay isang senior na. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. At binanggit si Kiren sa grupo ng chat sa WeChat.
T-Rank si Senior, mayroon ka bang payo? Turuan mo naman kami. Dahil sa mga papuri mula sa buong klase, labis na napasaya si T-Rank. Lalo na ang pananalita ni ATUB na ikinatuwa ni T-Rank. Karaniwan, napakataas ng tingin ni ATUB sa sarili. Si T-Rank ay hindi ang uri ng lalaking humahabol sa kanya. Ngunit kung ang isang babae ay lumapit sa kanya, bakit hindi niya ito tatanggapin? Kaya, agad na nagpadala ng pribadong mensahe si T-Rank kay ATUB at nagsimulang magyabang at magsinungaling. Isiniwalat pa niya ang isang sikreto. Sa laro, ang mga unang puntos ng katangian ay dapat ibuhos sa bilis. Kung hindi sapat ang bilis. Para pahirapan ka ng mga halimaw. Ganun lang pala kasimple. Agad na nadama ni ATUB na ang larong ito ay hindi gaanong nakakatakot. Naisip ni ATUB ako. At lihim na tumawa. Hindi pa rin ba siya humihingi ng tawad sa akin? Talagang walang galang. Pagkatapos ay masaya siyang naghandang matulog. Sa sandaling ito, ang ilang senior na opisyal ng gobyerno sa Jianghai ay nagtitipon. Pagkatapos marinig ang ulat mula kay Ganfed. Isang senior na opisyal ang nagsabi, Ganfed. Ayon sa'yo, naabot na ni Shadow ang antas 3.5 oras na ang nakalipas. Kung gayon, bakit hindi pa siya bumabalik sa realidad? Hindi ba siya nagmamalasakit sa kanyang mga kamag-anak? Wala ba siyang kailangang pagbigyan ng balita? Umiling si Ganfed para ipahiwatig na wala siyang alam. Ang Shadow na ito, hindi kaya nagmula siya sa ibang mundo? Ang mga nagmula sa ibang mundo ay karaniwang mga ulila. At mabilis na umaangat, tama ba? Nagulat ang lahat at napatingin. Nakita nila ang isang magandang pulis na babae na nakasuot ng kanyang uniforme na may natural na pagkataranta sa kanyang mukha. Bumuntong hininga ang isang opisyal ng departamento. Sinabihan niya si Anruoyo na bawasan ang pagbabasa ng mga nobela. Sa ganitong seryosong sitwasyon, huwag daw siyang magbiro. Dinilaan ng pulis ang kanyang labi at tumahimik. Ipinagpatuloy ng mga opisyal ang pagtalakay tungkol kay Shadow. Ayon sa paglalarawan ni Wang Meng, tila ang personalidad ni Shadow zero, kahit na medyo kakaiba, ay nagpapakita naman ng kabutihan dahil iniligtas nito si Wang Meng at ang kanyang mga kasamahan. Matapos ang ilang pag-uusap, mabilis na nagdesisyon ang mga opisyal na bigyan ng misyon sina Wang Meng at Anruoyo. Sila ang responsable sa paglapit kay Shadow sa laro. Alamin ang kanyang personalidad. Sikaping tukuyin ang kanyang tunay na pagkatao sa labas ng laro. Sa ngalan ng gobyerno, magtatag ng relasyon at makipagtulungan sa kanya. Samantala, sa mundo ng laro, ako ay may malaking ani. Mula sa silver tier na i-cursor na ito, hindi lamang ako nakakuha ng 12 evolution points, kundi pati na rin ang 372 araw ng tradable lifespan. Bukod pa rito, nakakuha rin ako ng isang gold equipment. Cursed Ring. Para sa lahat ng klase. Nagpapataas ng lahat ng stats ng panandang pandagdag 8. Dark Elemental Resistance positibo 26. Pagkatapos, tiningnan ko ang Silver Skill Book. Shadow Flash. Isang assassin-type skill na mabilis na dumadaos-dos sa isang direksyon hanggang 15 metro at pumapasok sa stealth state na tumatagal ng 5 segundo. Kinuha ko ang skill book at agad na pinag-aralan ito. Pagkatapos, inilaan ko ang lahat ng 8 natitirang evolution points sa Greedy Hand na matagumpay na nag-upgrade mula sa level 6, Rare, patungo sa Diamond level. Pagkakataong makatanggap ng dagdag na luot, ang reward ay tumaas mula 160% hanggang 220%. Ang rate ng pagtanggap ng karagdagang luot ay tumaas mula 20% hanggang 40%. Napasinghap ako nang makita ko ang epekto ng pag-upgrade ng skill. Ngayon, sa bawat pagkakataong pumatay ako ng isang halimaw, tiyak na makakatanggap ako ng 2 dagdag na luot. Ang pagpatay ng isang halimaw ay katumbas ng pagpatay ng ibang tao ng 3 halimaw. Mayroon pa akong 20% na pagkakataong makatanggap ng 3 dagdag na reward, at mayroon ding 40% na pagkakataong mapataas ang kalidad ng item. Ako ay nagiging mas malakas. Sa sandaling ito, narinig ko ang isang ingay mula sa kalapit na gubat. Lumingon ako at nakita ko sa dilim ng di kalayo ang gubat ang 3 storm level na halimaw na mabilis na papalapit sa akin. Tamang-tama para subukan ang lakas ng Shadow Flash.
Sa isang iglap, ang 3 storm level na halimaw ay tinamaan ng 2 beses at agad na bumagsak sa lupa. Ngayon, mayroon akong kabuang 618 tradable lifespan days. Ngunit upang ilabas ang mga kagamitan at kasanayan sa totoong mundo, kailangan kong gumastos ng hindi bababa sa 2.5 taon ng lifespan na eksaktong 900 araw. Bumalik ako upang ibenta ang lahat ng mga gamit sa aking bag muli. Ang aking tradable lifespan ay halos umabot sa pinakamababang kinakailangan upang ilabas ang mga item. Kailangan ko lang umabot sa level 1-0 para madala ko ang mga kasanayan at kagamitan sa laro sa totoong mundo. Pagkatapos kong kolektahin ang lahat ng mga item sa aking bag, ginamit ko ang teleportation portal sa ilalim ng lupa. Ang teleportation array ng bayan ay orihinal na two-way. Ang isang solong array ay walang silbi. Kailangan ng isang tao mula sa ibang bayan na umabot sa level 5 at i-activate ang teleportation array para makapaglakbay sa pagitan ng mga bayan. Pagkatapos, bumalik ako sa Shell Town at nagpatuloy sa paglalagay ng aking stall. Sa simula, ang nasirang flower bed na ito ay napapaligiran ng maraming tao na naglalagay rin ng mga stall. Ngunit nang makita nila akong lumitaw, agad silang nagtipon. Dahil sa mga item na ibinebenta ko, maraming mga ito ay high-level na gamit. Sa kasalukuyan, maraming mga manlalaro ang nakakapag-farm lang ng ordinaryong halimaw, ngunit hindi nila kayang patayin ang mga boss. Walang paraan upang makakuha ng high-level na kagamitan at skill book. Ang pagbili mula sa akin ang tanging paraan sa ngayon. Sa wakas ay dumating na ang Big Boss. Nakahanda na ako ng 150 araw ng lifespan, hinihintay ko lang na magbenta ang Big Boss. Mabilis na naubos ang aking mga item sa loob ng wala pang 1 minuto. Sa pagkakataong ito, kumita ako ng 650 tradable lifespan days. Sa kasalukuyan, ang kabuang tradable lifespan ko ay umabot na sa 2,174 araw. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Kung gusto kong ilabas ang lahat ng mga katangian at kasanayan ng Divine Weapon sa realidad, mayroon pa ring malaking agwat. Sa sandaling ito, isang babaeng may pulang buhok ang lumapit na may dalang singsing. Siya ang hidden class player sa team ni Wang Meng na may palayaw na elf Chica Brinden. Big Boss, mayroon akong bagay na kailangan mo. Medyo nagulat ako nang makita ko ang item na ito. Ito ay isang space ring, isang espesyal na item na hindi kumukuha ng espasyo sa bag. Sa madaling salita, ito ay isang dagdag na imbakan. Kahit sinong halimaw ay maaaring maghulog ng ganitong item, ngunit ang drop rate ay napakababa. Sa nakaraang buhay, ang isang space ring ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 tradable lifespan days. Magkano ang gusto mong ibenta? Misteryosong sabi ni Elf Chica Brinden, hindi ko kailangan ang lifespan ng Big Boss. Gusto ko lang makipagkaibigan sa Big Boss, at gusto kong imbitahan ang Big Boss na sumama sa aming team para manghuli ng boss. Nag-isip ako ng ilang sandali at pagkatapos ay nagpadala ng friend request sa dalaga. Nakipag-usap ako sa kanya sandali at mabilis na naunawaan ang sitwasyon. Lumabas na pagkatapos mag-log out si Wang Meng, medyo nabagot ang magandang babae na ito kaya nagpagala-gala siya para mag-farm ng mga halimaw. Bilang resulta, nakakita siya ng gold level na boss sa isang Leishan. Ano ang pangalan ng gold level na boss na iyon? Yumaling si Elf Chica Brinden. Masyado akong malayo kaya hindi ko masyadong nakita, pero madaling makita ang golden health bar. Ito ay nasa isang barko sa Lachian at mukhang luma na. Tumango ako. Siguro iyon ang golden level na ghost ship. Ang boss na ito ay lumilitaw na may napakababang rate at maaari itong maghulog ng mga espesyal na item na napakakapakipakinabang. Sa bawat pagkakataong lumitaw ang golden level na ghost ship, ang mga guild ay maglalaban-laban. Kung lumilitaw ito sa isang bayan, ang level nito ay siguro 5. Ang level 5 na ghost ship ang pinakamadaling talunin. Matutulungan ko kayong talunin ito. Kung ang boss ay maghulog ng mga gamit o skill book na maaari mong gamitin, ipapaubaya ko sa iyo. Ang lahat ng iba pa ay mapupunta sa akin. Okay ba? Kung ganoon, sumang-ayon tayo sa sinabi ng Big Boss. Ngunit maaari ba akong humiling ng maliit na kahilingan? Kung maghulog ng kagamitan para sa kapitan namin na si Wang Meng, maaari ba itong ibenta sa kanila sa mas mababang presyo? Tumango ako. CJ. Tumango ang magandang babae.
Kung ganoon, hintayin nating mag-online ang kapitan namin at pagkatapos ay umalis. Hindi na kailangang maghintay, samahan mo na lang ako. Kaya ko na itong talunin ng mag-isa. Pagkasabi nito, agad na nagulat ang dalaga. Big boss. Assassin ka, mage ako. Kaya mong magtago, pero hindi ko kaya kung tatamaan ako. Sapat na ako lang. Maaari kang tumayo sa ligtas na lugar at panoorin. Pagkatapos magsalita, agad akong nagtago at nawala sa lugar. Pagkaraan ng ilang segundo, umatras ako ng ilang 10 metro sa gubat. Sa isang sulyap, nakita ko ang 5 manlalaro na sumusubaybay sa akin. Inakala ng grupo na iniwan ko ang babaeng may pulang buhok at gusto kong angkinin ang lahat ng mga luot. Tara na, puntahan natin at hulihin ang babaeng iyon, magsaya muna tayo bago natin isipin ang iba. Sinabi ko na, kung susunod kayo sa akin, tiyak na may kakainin at mainom kayo. Hindi ba't narito na ang ganda? Nang maghanda silang kumilos, isang sinag ng liwanag ang sumilay. Agad na namatay ang mga stalker. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay mahina tulad ng mga sisiw, hindi man lang sila katumbas ng mga ligaw na halimaw. Ang 5 tao ay naghulog lamang ng 12 tradable lifespan days. Ito ay katumbas ng pagpatay ng ilang maliliit na halimaw. Bumalik ako sa tabi ng dalaga. Ha? Saan ka pumunta, Big Boss? May ilang stalker. Ipinadala ko na sila pabalik sa maliit na bayan. Akala ko nagbanyo ka. Ang galing ng skill na iyon, siguro napakadali ng umihi, kahit saan, kahit kailan, kaya mong gawin ito nang hindi ka nakikita ni Numan. Tama ba? Kung ang dumi ay humiwalay sa katawan, lilitaw ba ito? Sige na, wag na lang, samahan mo na lang ako sa lugar ng boss. Papunta na, papunta na. Sa wakas ay pumasok ka na sa laro, mahal kong kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi ako maglalaro ng iba. Sa sandaling ito, masaya pa rin si Xiaozhu dahil nakatanggap siya ng hidden class na life priest. Hindi ko alam kung malakas ba ito o hindi, siguro karapat-dapat ako kay Songfei, kuya ko. Pagpasok sa laro, ipinagmamalaki niya ang kanyang hidden class at nangako si Zhang Wei na tutulong sa pag-level up. Ang pag-iisip na ito ay talagang nakakatawa. Haha, alam mo ba na ang big boss na si Shadow ay naka-level 6 na? Ngayon ay gumagawa na siya ng ingay sa buong lugar, maliit na kapatid. Siyempre, hindi alam ni Xiaozhu na ang big boss na si Shadow ay ang kanyang kuya na si Qin Feng. Kung alam niya, katapusan na niya. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Xiaozhu si Zhang Wei. Ang manok na ito ay gusto akong dalhin sa pag-level up. Bukod pa rito, nahihirapan ang team ni Wang Meng. Ang miyembro na si Sui Feng Jiaobai sa team ay hindi makontak ang kanyang mga kasamahan. Iminungkahi ni Kapitan Wang Meng na humanap ng bagong suporta para makabuo ng isang team. Kung walang suporta, hindi magiging maayos ang pagpatay ng halimaw. Sa sandaling ito, nagtanong si Xiaozhu kay Wang Meng kung kailangan niya ng suporta. Ako ang life priest. Ang klase ay nahahati sa 2 direksyon. Laging inaasam ni Qin Feng ang gold level na ghost ship boss. Sa wakas, nakita ko na ito. Ang big boss ay gumagawa ng walang pagkaantala. Tumayo ka rito at magtago ng maayos. Mag-ingat na baka atakihin ka ng iba. Pupunta na ako para harapin ang boss. Bye-bye. Ginamit ni Qin Feng ang Xuning at pumunta sa marahas na lugar ng gold level na ghost ship. Sa marahas na lugar na ito, ang pananatili ng 15 minuto ay kumukonsumo ng 1 araw ng lifespan. Ang ganitong uri ng pansamantalang marahas na lugar ay hindi masyadong nakakaapekto sa aking lifespan. Ghost ship, ang boss, ay may limitadong oras ng paglitaw. Mayroon pang 45 minuto. Naku! Mayroon ding limitasyon sa oras. Pero okay lang. Kung ganoon, maglaban na tayo. Ang 45 minuto ay sapat na para tapusin kita. Isang Xuning, saan ka pupunta? Ang Dark Shuriken ay umaatake sa kahinaan, pumatay. Sa sandaling ito, inilunsad ng gold level na ghost ship ang isang malawak na atake. Ang mga patak ng tubig na ito ay nagdudulot ng napakataas na pinsala. Sa maagang yugto, tanging ang mga mandirigma na nakasuot ng silver equipment ang makakatagal ng isang atake. Sa kabutihang palad, ang klase ng Shadow ay may mataas na liksi mula sa simula pa lang, kung hindi, mahihirapan akong umiwas. Ang boss na ito ay hindi patas at tumawag pa ng 12 na bubulok na water ghost. Ang bawat isa ay may D. Mahalagang tandaan na ang mga pagbabago sa pangalan ng karakter ay batay sa impormasyon na ibinigay.
Kung may mga karagdagang detalye, mangyaring ibahagi upang maiwasto pa ito. Ang lakas ay katumbas ng Silver Boss. Buti na lang at kaya kong mag-invest, kung hindi wala na tayong pag-uusapan pa. Sa sandaling ito, dumating na ang pagkakataon. Tapusin na natin ito sa Shadow/JVTV. Sa sandaling ito, tumingin si Liyuemi na may paghanga sa kanyang mga mata. Ito pala ang big boss na si Shadow na nangunguna sa leaderboard. Sobrang lakas naman. Parang multo kung gumalaw. Nawalan na ng 1/4 ng gi ang boss at wala na itong panlaban. Sabi ni Qin Feng kay Liyuemi, huwag ka nang gumawa ng kahit ano. Maghintay ka lang na mag-respawn ako at babalik ako. Sa sandaling ito, makikita mo na natataranta si Liyuemi. Dagdag pa sa problema, sa daan, nakita ng mga natitirang sundalo na pinatay ni Qin Feng ang lokasyon ni Liyuemi. Sa ilalim ng tubig, nagpakawala ang gold na ghost ship boss ng isang napakalawak na soul wave nang nasa kalahati na lang ang gi nito. Sa sandaling ito, dumating na ang kamatayan na hinulaan ni Qin Feng. Nalaglag ang lahat ng lifespan points niya. Nakita ng mga natitirang sundalo ang lifespan points na nalaglag ni Qin Feng. Guys, susunggaban pa ba natin ang mga luot? Boss, nasa kalahati pa ang tayo na ang dumali. CJ. Ngunit 2 hakbang pa lang. Inatake na ng soul wave ng boss ang manlalaro, namatay at nag-teleport pabalik sa Shell Town. Hay naku, si Vuakaka, King Kaka, ang talaga, walang alam. Sa wakas, nasa kalahati na lang ang gihi ng Gold Ghost Ship Boss. Ngunit ang atake ng soul fluctuation nito ay talagang nakamamatay. Sa isang atake lang, pinabagsak nito ang isang grupo ng level 3 na manlalaro. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumapit. Hindi pa man nakaka-react ang mga manlalaro. Nag-teleport na sila pabalik sa Shell Town. Naku! Sobra naman! Kakalabas lang namin sa swamp area, hindi pa man namin ito nahahawakan, pinatay na kami agad ng Gold Ghost Ship Boss. At napakaraming maliliit na halimaw sa paligid, paano kami lalaban? Kung hindi kaya, hindi kaya. Ngunit may isang manlalaro na hindi pa rin naniniwala. Tila gusto pa niyang sumubok ulit. Nakakatawa talaga, haha. Sa isang banda, kaka-respawn pa lang ni Qin Feng. Nakita niya ang napakaraming orbs ng buhay. Anong nangyari kay Liyuemi? Wow, kuya, ang bilis mong bumalik. Kanina, sumugod ang isang grupo ng mga tanga, pero pinatay silang lahat ng boss. Ganon ba? Naalala niya ang kanyang nakaraan. Nagdusa rin siya ng husto sa ghost ship na ito. Ngunit ghost ship lang ito. Nagpakawala lang ng isang skill na nagdudulot ng pagkatakot. Ang natitirang kalahati ng dugo ay mas madaling harapin. Sa ilalim ng kalahati ng dugo. Pagkatapos atakehin, tiyak na mawawala ito at lilitaw sa mas malayo. Mas mahihirapan ang ordinaryong manlalaro na talunin ito. Pero nakaharap mo na ako. May tiwala ako na pabagsakin ka. Tingnan mo ito, Poison Dart, Fate You Death Say. Matapos ang isang marahas na laban, naunawaan na rin ni Qin Feng ang pattern ng paggalaw ng boss. Shadow/Yan Tidra. Sabi ni Liyuemi sa tabi, Big Boss Shadow, dumating na naman ang mga tanga. Siguradong nandito na naman sila para magpakamatay. Ingat ka, Big Boss, baka guluhin ka nila. Nakita ng mga tanga na inaatakihan na naman ni Qin Feng ang boss. Gusto nilang humanap ng pagkakataong baliktarin ang sitwasyon. Sayang lang at mga tanga talaga sila, walang pag-asa. Huahaha, iniisip ni Liyuemi sa sarili, kahit mahihina sila, pero sa ngayon, malapit ng pabagsakin ni Big Boss ang boss. Hindi ko pwedeng hayaang guluhin nila ang plano. Kailangan kong tulungan si Big Boss na palihim na magpakawala ng skill. Shit! Mukhang nakita na nila ako, anong gagawin ko? Malapit na nila akong atakihin. Big Boss, tatakbo na ako. Ilalayo ko sila, kaya mo yan. Sa sandaling ito, galit na si Qin Feng na umatake. Sa wakas, malapit nang mamatay ang boss. Ghost ship nang talaga, kahit level 5 lang, ngunit ang pagsusolo ay isang malaking hamon pa rin. Din! Natapos mo na ang Gold Ghost Ship. Congratulations, umakyat ka na sa level 8. Masyadong mababa pa rin ang damage ko. Ang haba ng laban, maraming iba pang nakapansin. May isang grupo sa gilid ng bangin.
Tumingin, tila sila ang mga namatay kanina. May isa ring grupo sa tabi ng swamp. Mukhang naghihintay silang patayin ko ang boss, pagkatapos ay lulusob sila para agawin ang mga loot ko. Ang ganda ng mga pangarap nyo. Sayang lang at mali ang plano nyo. Shanying, Jeffy, activate. Hihintayin ko kayong pumunta rito. Sa katunayan, malapit nang umatake ang grupo sa tabi ng swamp. Nakita nilang nawala si Shadow at hindi pinulot ang mga gamit. Siguradong nag-iingat sa atin yan. Gumamit ka na ng skill, Iguang, hanapin mo siya. Patayin mo siya. Sasakupin natin ang mga reward na nalaglag mula sa Gold Boss. Ito ba ang T-Soul Footprints? Hindi ko akalain na natutunan ng hunter na ito ang quick reflex, Jeff Devin Han. Kaya pala kampante siya. Sayang lang at meron akong hidden class na Shadow Gensti pa. Kahit level 1 lang, hindi nila makikita. Sige, pumunta na kayo rito. Tuturuan ko kayo ng leksyon. Huhaha! Naisip ni Liuemi sa sarili, kahit mahihina sila, malapit ng pabagsakin ni Kuya ang boss. Hindi ko pwedeng hayaang guluhin nila ang plano. Shunning / Jeffy Draft, activate. Sa katunayan, sa isang sulyap, pinabagsak niya sila. Ese! Visit Zero, kaya niyang paunlarin ang greedy hand, BFT Thamlam, ng isang beses. Palalawakin ang kasanayang iyon, siya satin ang katawan niya. Diamond greedy hand na may 220% hanggang 300% na pagkakataong tumanggap ng karagdagang luot. Ang natanggap na karagdagang luot ay may 100% na pagkakataong tumaas ang kalidad. Greedy hand siya sa atin. Titipunin ko ang lahat ng orbs at dudurugin ang mga ito. Haha, tara dito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Qin Feng ng 2 Fire Ghost Bell. Dapat mong malaman na ang Fire Ghost Bell ay isang espesyal na item. Ang pagdadala nito kapag namatay ay hindi mawawala ang lifespan. Ito ay isang napakagandang kayamanan sa laro. Sa sandaling iyon, humihingi ng tulong si Liuemi sa malapit. Big Boss Shadow. Big Boss, nasaan ka? Tulungan mo ako. Anong gagawin nyo? Huwag kayong lalapit ah. Huwag kayong lalapit. Sa sandaling iyon, matapos patayin ni Big Boss Shadow ang Ghost Ship Boss, napaligiran na si Liuemi. Tila may binabalak gawin ang mga bastos na ito sa kanya. Babae, wala ka ng matatakbuhan. Sumama ka na sa amin, sisiguraduhin naming magiging masaya ka. Sa sandaling ito, upang protektahan ang kanyang kalinisan. Nagpasya si Liuemi na tumalon mula sa bangin. Paalam Big Boss Shadow, magkita tayo ulit sa Shell Town. Huwag kang mag-alala sa akin. Labis na nagulat ang mga bastos. Tumalon nga talaga ang babae. Ang tigas naman ng ulo niya. Aray! Ang sakit! Buti na lang at kaya naming ipagpalit ang lifespan points. Lahat ng lifespan points ay nasa kay Captain Wang. Sige, magpahinga ka muna. Hihintayin kita sa bayan. Mamaya, dadalhan kita ng gamit. Haha! Binuksan ni Qin Feng ang kanyang bag at nag-isip sa sarili, malaki-laki na naman ito. Ang bilang ng tradable lifespan points ay umabot na sa 3,115 araw. Dagdag pa rito, nakakuha rin ako ng 21 evolution points. Ngayon, maaari ko nang ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng greedy hand. Pero umabot na sa epic level ang greedy hand. Kung gusto kong magpatuloy, kailangan ko ng 1-0 beses na mas maraming points, ibig sabihin ay 2-1-0 evolution points. Masyadong mahal, wag na lang muna. Dapat kong i-upgrade muna ang damage skill. Kapag mas mataas ang damage, mas madaling talunin ang mas malalakas na boss. Kaya mas madali ring makakuha ng mas magagandang luot. Si Qin Feng ay